Good morning! Super aga talaga natin ngayon gumising kasi ay pasukan na. So gumising ako ng before 5. And then hindi pa naman ako nagbubukas kasi nagpi-prepare pa naman ako. Ayan. And nagkakapi-kapi din. So alam niyo mga kasari, mas maganda talaga yung maaga tayong nagbubukas and then maaga tayong gumigising kasi yung blessing is laging nandyan agad. Syempre pag nagbukas tayo ng maaga, magkakaroon tayo ng benta ng maaga. So dahil nga pasukan na is maraming maagang gumigising. So kaya yung mga i-display ulit, yung mga ipiprepare ko muna. So, dapat talaga enjoy lang natin yung buhay. Enjoy lang sa pagninegosyo. Kaya yung konting naipon-ipon ko is pinang groceries ko na kahapon para idagdag dito sa aking tindahan para may stocks naman tayo. So, hindi naman karamihan yung stocks ko, pero at least may stocks tayo dito na konti. So, siguro, bukas o sa susunod na araw, dun lang ako mamamalengke ulit. Hindi katulad dati, araw-araw. Ngayon, may pondo ako sa araw ng pamamalengke. Dahil nga busy na yung mga bata, so hindi ako agad makakapamalengke. So, magbubukas muna ako, guys. Ayun, guys. Maaga akong nagbabalot ng mantika. Yan. Kasi kagabi, hindi ko na to natapos. Wala na kaming tagteten na mantika. So, ayan. Kailangan mo talaga magtiyaga sa negosyo. Kasi, kung hindi ka magtiyaga is, wala talaga mangyayari sa sa store mo. So, dapat talaga yung sipag is nagsisimula yan sa'yo. Sa'yong may-ari talaga. Kaya, sipagan nyo pa ng sipagan. So, alam nyo ba na dito sa aking negosyo is meron talaga ako ditong sinisweldohan na 2 tao. Katulong namin dito sa aming negosyo. So, alam nyo guys, kapag dapat yung kasipagan is nanggagaling talaga unang-una sa atin. Dapat pinapakita natin sa mga tao natin na deserving talaga tayo sa ating pagninegosyo. Kasi paano kanila gagayahin? Paano sila gagalaw ng determinado kung nakikita nila na yung mismong or yung amo nila is parang baliwala lang, parang wala lang. So, hindi mo nakikita yung pagsisikap. Kaya, dapat ikaw na may-ari, kung masipag yung tauhan mo, dapat mas masipag ka kaysa sa kanila. Huwag mong iaasa sa kanila kung ano lang yung kaya nilang gawin. So, dapat ikaw talaga yung, kung sa sasakyan, ikaw talaga yung dapat mag-drive ng sarili mong negosyo. Kasi sila, susunod lang yan sila sa'yo. Siyempre, kapag may utos ka, susunod lang sila sa'yo. So, tandaan mo na yung buhay din nila, kasi nga nagtatrabaho sila sa'yo, is sa'yo din yan nakasalalay. Kaya, kung masipag sila, dapat mas sipagan mo pa. Kung determinado sila, dapat mas maging determinado ka kaysa sa kanila. So, alam nyo ba na yun sa pagninegosyo talaga is bawal lang tamad. Kasi ang kailangan mo dyan is sipag at saka diskarte. Kaya dapat talaga ikaw mismo yung ng iyong negosyo. Huwag mo iaasa sa kanila. Kaya dapat ikaw na may-ari, sa'yo talaga nang gagaling yung pagmamanage ng negosyo. Kasi syempre, kapag humina yan, kapag iaasa mo sa iba, hindi naman sila yung mawawalan kasi ikaw yung mawawalan. So, yung mga tauhan mo is andyan lang siya para tulungan ka, para umalalay sa'yo, and para mag-antay ng kung ano ba yung iuutos mo sa kanila. So, diba? Kasi kapag pinabayaan mo yan sila, syempre, kanya-kanya yung sila yung mag-ano ng kanilang oras, sila yung masusunod ng kanilang oras. So, kaya minsan yung mga dapat gawin is nagiging na-stop. Kasi, hinahayaan mo lang sila na kung ano lang yung gusto nilang gawin and kung anong oras lang sila
dapat gumawa. So, dapat lagi kang nakafocus. Lagi kang, lalo na kapag umaga yung mga dapat. So, yung mga tauhan natin, minsan nga kahit na alam na nila yung araw-araw na ginagawa dito sa tindahan or sa aming negosyo, kasi araw-araw naman sila gumagawa eh. Araw-araw nilang ginagawa kung ano yung mga pinapagawa ko, and then may time talaga na kailangan halos araw-araw, kailangan mo talagang utusan sila kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi kapag hindi mo siya sila inutusan, ayan, makikita mo nakarelax lang, mas relax pa sa'yo kasi nga wala silang iniisip. Ang iniisip lang nila is magtrabaho lang sa'yo. So, kasi yung asawa ko minsan, hindi yan pala utos. Gusto niya kasi kapag pag inutusan niya ng isang beses, so alam na nila sa mga susunod na araw, alam na nila yung mga dapat nilang gawin, yung iniisip ng asawa ko. Pero hindi, kasi kailangan mo talaga silang utusan. So kaya ako naman yung isip ko is napaka niyan. Kung baga, rubber yan na stretch lagi. So advance ako lagi mag-isip. Kaya everyday, sinasabi ko talaga sa kanila yung mga dapat nilang gawin. So hindi naman ako yung totally halos wala ng pahinga. Syempre, kailangan din naman nila ng pahinga. Kaso lang need mo talaga silang i-remind kung ano yung mga dapat nilang gawin. Kasi kahit na araw-araw nila yung ginagawa, may time talaga na minsan inaantay lang nila yung yung utos mo sa kanila kung ano ba yung dapat nilang gawin. So, yun lang. Dapat sa negosyo dapat is laging kang alerto. Lalo na yung pagdating na sa pagkakapirahan. So, hindi ka pwedeng pabagal-bagal. Dapat lagi kang alerto 24 oras. So, yun yung ginagawa ko dito. Kaya talaga dito is nakikita ko naman na umaasenso naman yung tindahan ko. Hindi naman naging stable yung status ng aking tindahan. So, yun lang guys sa ngayon. Yun lang yung mai-share ko ulit sa inyo. So, kung nagustuhan nyo yung videos ko, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Bye-bye! God bless!